Likas POV. Ang price na hinihingi ni Aldrin ay hindi niya rin nakuha dahil pagkatapos naming parehong maglinis ng aming mga katawan, pareho na rin kaming nahimbing na nakatulog. Halatang pareho kaming pagod nitong mga nakaraang araw. Isa pa, ngayon nagdadalang tao ako, kailangan ko na rin talagang ingatan ang sarili ko. Kailangan ko ng tamang pahinga para healthy kaming dalawa ng anak ko. Masaya kaming parehong nakatulog na magkayakap. Wala na akong mahihiling pa. Ngayon ko lang din lubos na naisip na dumadating pala talaga sa buhay ng mag-asawa ang tampuhan sa isa't isa. Pero hindi pwedeng magkimkim ng sama ng loob. Mag-asawa kami at dapat naming ipaglaban ng isa't isa. Good morning! Sa pagmulat ng aking mga mata, kinaumagahan na kangiting mukha ni Aldrin ang una kong nasilayan. Kikiligin na sana ako kaya lang, bigla naman ako nakaramdam ng pangangasim ng aking sikmura. Kaya mabilis akong napabangon at halos takbuhin ko na namang patungong banyo. Narinig ko na naman ang nag-aalalang boses ni Aldrin, pero hindi ko na pinansin pa. Ang importante sa akin ay mailabas ko kung ano man ang gusto kong ilabas mula sa sikmura ko. Katulad kahapon, wala akong ibang ginawa dito sa loob ng banyo kung hindi ang magsuka. Pangalawang araw sa ganitong klaseng kondisyon, feeling ko maubusan na ako ng energy. Halos ilang minuto rin akong nagtagal sa mahirap na sitwasyon bago ako nahimasmasan. Todo haplos naman si Aldrin sa likuran ko na labis kong pinagpapasalamat, at least nandyan siya at ramdam kong pag-alaga niya. Malaking bagay sa akin yun. Hintayin natin na bumuti-buting kalagayan mo at pupunta rin tayo mamaya sa Obigayne para matingnan ka. Baka may gamot lang na kailangan kang inumin para tumigil na yung pagsusuka mo, sweetheart. Narinig kong bigkas niya. Mabilis naman ako napailing. No, hindi pwede. Hindi ba't mamaya ng libing ni Yaya Linda? Kailangan mo pumunta. Pwede man natin ipagpabukas ang pagpunta sa Obigayne. Ayos lang naman ako, Aldrin. Kaya mo pa ba? Pwede ko ba akong sumaglit doon pero pag uwi ko pwede na tayong pumunta ng Obigayne mo? Hindi pwedeng hintayin pang bukas lalo na't nahihirapan ka na. Sagot niya naman sa akin. Alanganin naman akong tumango. Bahala ka, tignan na lang natin mamaya. Kung maagang uwi mo, why not? Pilit ang itisagot ko sa kanya. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad patungo sa lavatory sink para makapaghilamos at mumug na rin. Kumakalam ng sikmura ko at naghahanap na ng makakain. Todo alalay naman sa akin si Aldrin. Hinayaan niya akong gawin ng morning routine ko. Nakabantay lang siya sa akin sa lahat ng gusto kong gawin. Kahit ni ilang beses ko nang sinabi sa kanya na ayos na ako, ayaw niya pa ring makinig. Gusto niya daw akong pagsilbihan kaya bahala siya. Nang makapagpalit na kami pareho ng komportableng damit, nagpa siya na kaming bumaba. Diretso kami ng dining area at naabutan namin sina Lolo at Lola. Corton at Lucia, kumakain. Good morning po. Halos magkapanabay na bati namin dalawa ni Aldrin sa kanila. Good morning. Kamusta ang pakiramdam mo, Iha? Namumutla ka ha? Sagot naman kagad ni Lola Rebecca. Wala sa sariling napahawak ako sa aking pisngi. Namumutla ba ako? Gosh, wala pang isang linggo ako nagsusuka. Pero kita na yata kaagad ang epekto sa katawan ko. Kagad naman akong pinaghihilan ni Aldrin ng upuan at nilalayan na makaupo. Nang masiguro siyang komportable na ako, saka na rin siya naupo sa tabi ko. Congratulations sa inyong dalawa. Abat parang hinahabol niyo na rin kaming dalawa ni Lucia, ah. Sabat naman ni Corton. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiti dahil sa sinabi niya. Napatitig pa ako kay Lucia na nunay sobrang laki na ng tiyan. Thank you, Kuya Corton. Akalain mo yun? Ilang buwan na lang bibilangin pero parehas na tayong magiging ama. Nakangiti sagot naman ni Aldrin sa kuya niya. Halata sa boses niyang pagiging proud. Kaya nasisiguro ko na magiging maayos talaga ang magiging future naming dalawa ni Aldrin. Alam na ba to nila tita at tito? Nabanggit mo na ba ito sa kanila, Rika? Si Lucia naman ang sumagot. Hindi pa pero tatawagan ko sila mamaya para ipaalam sa kanilang tungkol dito. Nakangiti kong sagot sa pinsan kong si Lucia. Naku, katulad ni Mommy at Daddy. Tsak na matutuwa rin sila. Malapit na rin silang magkaapo. Sasabihin na naman nila na tumatanda na sila. Natutuwang bigkas ng pinsan kong si Lucia. Sa sinabi niya, parang gusto ko tuloy kunin ng phone ko para tawagan sila Mommy at Daddy. Ano kaya magiging reaction nila kapag nalaman nilang nagdadalang tao ako? Matutuwa kaya sila? Sa bagay, sila itong may gusto na ipakasal ako kay Aldrin.
kaya expected talaga na mabubuntis ako. Mamaya ang libing ni Yaya Linda mo, pupunta ka ba? Sasaglit kami ng lolo mo doon. Narinig ko muling wika ni Lola Rebecca. Tinitinan ko po muna ang kondisyon ni Rica. Tapos sasabay na lang din siguro ako sa inyo. Kailangan na kasing matingnan ng OB-GYN para mabigyan siya ng vitamins na para sa pagbubuntis niya. Sagot naman ni Aldrin habang nilalagyan niya ng pagkain ng aking pinggan. Mabuti na lang at nakisamang ang aking palnas at sikmura ngayong umaga. Dahil lahat ng sinubo ko ay maayos na tinanggap ng aking sistema. Pagkatapos namin kumain ng agahan, ako na mismo ang nag-push kay Aldrin na sumama na siya kina lolo at lola para dumalo sa libing ni Yaya Linda niya. Ngayong araw, ang huling pagkakataong masilayan niya ang pinakamamahal niyang yaya at ayaw kung ako magiging hadlang para hindi mangyari yon. You're pregnant? Totoo ba yan, anak? Kaagad na tanong ni Mommy Priscilla mula sa kabilang linya. Kakaalis lang nila Aldrin para makipaglibing nang naisipan kong tawagan si Mommy para sabihin sa kanya na magandang balita. Yes, Mommy. And kagaya nila Tita Tiffany, malapit na rin po kayo magkaapo. Nakangiti ko sagot habang palakad-lakad dito sa garden. God, ang baby ko. Sure na ba talaga yan? I mean, nakapagpatingin ka na ba sa doktor? Kamusta ka? Kamusta ang pakiramdam mo? God, parang bigla ako nag-alala sa kalagayan mo. Alam mo kung gaano kahirap ang mga unang buwan ng pagbubuntis at hindi ko ma-imagine ang hirap ng pagdadaanan mo, anak. Bakit ang aga mo namang nagbuntis? Dapat enjoy ka na muna eh, mahabang sagot ni Mommy. Hindi ko tuloy mapigilan ng mapahagikik dahil sa sinabi niya. Lumalabas na naman kasi ang pagiging overprotected niya sa akin at kahit nga langaw ayaw niya akong padapuan. Mommy, ayos lang ako. Hindi naman nila ako pinapabayaan eh. Natingnan na rin ako ng family doctor at mamaya or bukas, pupunta kami sa OB-GYN para matingnan ang kalagayan ko. Huwag kayong mag-alala sa akin. Sisiw lang pala sa akin ang pagsusukat pagkahilo. Tuwing umaga, nakangiti ko sagot sa kanya. Narinig ko pa nga ang malalim na pagbuntong hininga niya, kaya sigurado ako na nag-aalala talaga siya sa kalagayan ko. Kakausapin ko si Aldrin tungkol dito. Nasaan siya? Ang mabuti pa bumalik na lang kayo ng Manila. Hindi ako papayag na wala ako sa tabi mo habang nagdadalang tao ka. Hindi kayang tanggapin ang kalooban ko na nahihirapan ka habang wala ako sa tabi mo, anak. Bakas pa rin ang pag-alala sa boses niya habang sinasabi ang katagang yun. Mommy, maayos naman ang kalagayan ko dito sa asyenda. Isa pa, nandito ang kabuhayan ni na Aldrin. Kaya hindi kami pwedeng umalis dito. Don't worry. Dadalaw-dalaw na lang kami ni Aldrin dyan sa inyo sa Manila. Saka, parang mas gustong mamuhay dito sa asyenda. Nakangiti ko sagot sa kanya. Hindi pwede. Hindi pa rin ako komporme na sinasabi mong yan. Kung ayaw mong bumalik dito sa Manila, kami ang pupunta dyan. Hindi ako mapapalagay na hindi ka makita ng personal, anak. Nag-aalala ako sa kalagayan mo. Giit ni Mommy. Hindi naman ako makapaniwala dahil sa narinig ko sa kanya. Hindi ko akalain na magiging ganitong reaksyon ni Mommy, na talagang nag-alala siya sa kalagayan ko. Darating kami dyan ng daddy mo. May mga gusto ko bang kainin? Mga pasalubong, muling tanong niya sa akin. Parang gusto ko na tuloy maiyak. Talagang desidido siya. Talagang love ako ni Mommy. Ayos na po, Mommy. Basta madalaw niya lang ako, masaya na ako. Naiyak ko na sagot sa kanya. Sandaling katahimikan ang namayani sa aming dalawa bago siya muling nagsalita. Miss na miss ka na rin namin, anak. Huwag kang mag-alala. Ibibili kita ng maraming makeup, bags, damit, lahat-lahat. Ingat ka dyan palagi, ha? Darating ka agad si Mommy bukas or sa makalawa. Muling bigkas niya. Mommy, hindi na kailangan ng mga yan. May mga malls din naman dito sa probinsya at mabibili ko rin naman ito. Ang mga yan eh, basta masaya na ako na makita kayong dalawa ni Daddy. Naluluha akong bigkas. Okay, basta ako nang bahala. Ngayon nagdadalang tao ka, matulog ka sa tamang oras ha? Magpahinga ka at umiwas ka sa stress. I love you, anak. See you soon. Halata na rin sa boses niya ang pagpipigil na maiyak habang sinasabi niyang katagang yon. Yes, Mommy. See you soon. Kamusta na lang kay Daddy saka sa mga kapatid ko? Miss ko na rin po sila. Lumuluha kong bigkas. Miss ka na rin nila, anak. Hayaan mo, kapag wala silang exam sa school, isasama namin sila. Basta mangako ka, mag-iingat ka dyan ha? Kagaling naman siyang sagot sa akin. Katakot-takot na bilin pang binanggit ni Mommy bago naputol ang aming pag-uusap. Sobrang tuwa ko din naman at lahat yata ng tapong naramdaman ko ay biglang naglaho.
Napalitan na yon ng tuwa lalo nang marinig ko na naman ang mismong bibig ng mami ko kung gaano niya ako kamahal. Si Tita Priscilla ang kausap mo? Kasalukuyan kong pinupunasan ng luha sa aking mga mata na marinig kong boses ni Lucia sa tagiliran ko. Wala sa sariling napabaling ang tingin ko sa kanya, sabay tango. Oo, ayun, hindi ko alam kung masaya ba siyang malamang buntis ako. Puro kasi pag-aalalang lumalabas sa bibig eh. Nakangiti ko sagot. Ganyan din si mami noon, kesyo napakabata ko pa raw para magbuntis. Eh anong magagawa natin? Maaga tayong in love, hindi ba? Nakangiti niyang sagot. Hindi ko naman mapigilan ng matawa. Oo nga, kung bakit naman kasi kahirap idedmang kapugian ng mga asasawa natin eh. Yan tuloy, ang bilis nating mabuntis. Natatawa kong sagot. Sinabi mo pa, pero maswerte pa rin tayo no? At least nahanap na natin ang forever natin. Sa dami na naghahabol ng mga babae sa mga asa-asawa natin, tayong nagwagi sa puso nila. Nakangiting sagot sa akin ni Lucia. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng kilig. Ang tagal naman ni Aldrin, sana nandito na siya. Bigla ko tuloy siyang na-miss. Siya nga pala pinsan, bukas ng fiesta doon sa banda kina Sara. Sama ka sa amin bukas ha, para ma-experience mo din ang fiesta ng mga taga-probinsya. Nakangiting muling wika ni Lucia. Hindi ko naman mapigilan na makaramdam ng excitement. Talaga? Naku, gusto ko yan. Sige mamaya, sasabihin ko kay Aldrin. Tsak na pagbibigyan niya rin ako dahil first time ko ito sakali. Nakangiti kong sagot sa kanya. Nalibang kaming dalawa ni Lucia sa pagkukwentuhan dito sa garden, kaya hindi namin namalayan ang oras. Bago mag-lunchtime, dumating sila Aldrin at ang lolo at lola pati na si Corton. Galing sa pakipaglibing, kapansin-pansin ang lungkot na nakaguhit sa mga mata ni Aldrin. At nang mapansin niya ako dito sa garden, kagad siya napatingin at sumaya niya sa akin na maliligo lang daw siya. Tanging pagtangulang din naman ang naging sagot ko, lalo na't sinabi ni Lola na wag daw na muna kaming dalawa ni Lucia lumapit sa kanila. Dahil galing daw sila sa pakikipaglibing at kailangan pa nila maglinis ng kanilang mga katawan. After fiesta, babalik na kami ni Corton ng Manila, Rika. Sana makabisita ka sa akin lalo na kapag nakapanganak na ako. Muling wika ni Lucia. Syempre naman, parang gusto ko rin sa Manila manganak eh. Bahala na. Matagal pa naman yun at marami pang mangyayari. Nakangiti kong sagot kay Lucia. For sure, dito talaga kayo sa hacienda magstay nito. Si Aldrin ang magmamanage ng hacienda Montenegro dahil wala talagang balak si Corton na magstay dito ng matagal. Nakangiting wika ni Lucia sa akin. Ayos lang naman sa akin, kahit saan kami magstay walang problema. Basta magkasama lang kaming dalawa. Nakangiti kong sagot. Nax, talagang in love yan ha? Yeah, katulad mo rin ang mindset ko. Kung saan si Corton, dun din ako no. Hindi ko bibigyan ng chance ang asawa ko na tumitig sa ibang babae. Natatawang sagot ni Lucia. Hindi ko naman mapigilan ng matawa sa sinabi niya. Mabait itong pinsan ko dati. Pero kita ko nagiging palaban na rin siya ngayon. Pagdating sa lalaki, pinakamamahal niya. Sa bagay, ako lang naman ang matinding karibal niya noon kay Corton. Akala ko kasi talaga noon in love ako kay Corton, hindi naman pala. Baka crush lang nararamdaman ko sa kanya noon. Dahil nung dumating na si Aldrin sa buhay ko, biglang nagbagong lahat sa akin. Hindi ko na na-appreciate ang kapugian ni Corton. Mas pogi na sa paningin ko si Aldrin. Hindi ko nang namalayan na tuluyan ang nahulog ang loob ko sa kanya eh. Hanggang sa heto na, buntis na ako at kailangan ko na talagang magseryoso sa buhay. Iiwasan ko na pagiging childish at selfish. Hindi na rin ako masyadong magmamaldita, lalo na't nagdadalang tao ako. Ayaw ko rin naman kasing lumaki maldita tong anak ko, no? Nasa masayang pag-uusap pa kaming dalawa ni Lucia nang biglang dumating isa sa kasambahay ng mansyon at sinabi nitong ready na raw ang lunch. Hinihintay na kami sa dining area kaya sabay na kaming naglakad ni Lucia papunta doon. Sa dining area ko na rin naabutan si Aldrin, kasama niya sila lolo at lola pati na rin si Corton. Magana kaming kumain ng tanghalian at after namin kumain, kagad na akong niyaya ni Aldrin na pumunta ng Obigaine para bang hindi man lang siya napagod. Inalala niya talagang kalagayan ko, kaya para matigil ng lahat pinagbigyan ko na. Pwede ko naman siyang palitan sa pagdadrive kung talagang pagod siya eh. Aldrin, yung kotse ko na lang gamitin natin. Nakangiti kong wika sa kanya habang naglalakad kami. Papunta ng parking area ng mansyon. No, kotse ko na lang. Don't worry, ipagdadrive naman tayo ng personal driver. Nila lolo at lola. Nakangiti niya sagot sa akin. Kagad naman ako nakahinga ng maluwag. Kung may kasama kaming driver, talagang pwede siyang magpahinga. Ang alam ko, medyo malayong Obigaine Clinic sa Hacienda Montalibano. Kaya kailangan talaga namin maglaan ng oras papunta doon.
Eto rin siguro ang dahilan kaya mas gusto nila Lucia na sa Manila na lang magstay at manganak. Habang nasa biyahe kami, hindi binibitawan ni Aldrin ang aking kamay. Halata rin ang pananahimik niya habang nakapikit ang kanyang mga mata, kaya hinayaan ko na lang. Alam kong napagod to dahil maaga silang umalis kanina. Tapos oras na siesta pero kailangan niya ako samahan sa Obigaine. Naging maayos naman ang buong biyahe namin. Pagka-park na sasakyan sa parking area na naturang clinic, narinig ko pang ang mahinang hilik ni Aldrin. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng awa sa kanya. Pagod nga talaga at parang ayaw ko siyang gisingin para kahit napapaano, makapagpahinga man lang siya. Kaya lang kung hindi ko naman gagawin yun, baka naman gabihin kami nito, hapon at kailangan ko na magpa-check up dahil ayaw ko na rin namang masayang ang biyahe namin. Aldrin, Aldrin, gising na. Mahina kong wika habang hinahaplos kong pisngi niya. Kagad naman siyang nagmulat ng kanyang mga mata at tulalang nakatitig sa akin. Nandito na tayo sa tapat ng klinik, wika ako sa kanya. Napakura pa siya na makailang ulit bago nilibot ang tingin sa paligid. Nakatulog ako? Naku, pasensya ka na sweetheart ha. Hindi ko na malay na nakatulog ako, wika niya sa akin. Matamis ko naman siyang ngitian. Ayos lang, nandito na tayo. Papasok na ako sa loob, nakangiti kong wika sa kanya. Kagad naman siyang tumango. Yeah, in-expect na tayo ni doktora, nakangiti niyang bigkas. Sa isang iglap para bang biglang nawalang antok sa mga mata niya at napalitan niya ng tuwa. Sa bagay, bigla niya sigurong na-realize na magkakaanak na kami, kaya naman baliwala para sa kanyang pagod na nararamdaman niya ngayon. Inalalayan ako ni Aldrin sa pagbaba ng kotse. Pagkapasok namin sa loob ng klinik, kaagad din naman kaming inasikaso ng staff. Saglit lang din kaming naghihintay at kaagad na rin ako inasikaso ng Obigaine na titingin sa akin. Muling kinonfirm ang pagdadalang tao ko. 4 weeks pregnant daw ako na labis na ikinatuwa ni Aldrin. Napabilang nga siya ng buwan and in 8 months masisilayan niya na daw ang baby namin. Nakakatuwa lang dahil sa buong proseso ng check-up ko ayaw akong iwanan ni Aldrin. Ang ending siya ang palaging sumasagot sa sinasabi ng doktor at siya din ang may mas maraming tanong. Mabuti na lang at mabait si doktora na halos kasing edad lang din ni mommy at game siyang sagutin lahat ng mga katanungan nitong makulit kong asawa. Pagkatapos ng check-up, dumaan lang kami ni Aldrin sa isang kilalang bake shop para bumili ng cake. Bigla kasi ako nag-crave sa matamis na pagkain at sakto namang may nadaanan kaming kilalang bake shop kaya saglit kaming huminto para bumili. May gusto ko pa bang bilhin o kainin? Nakangiting tanong ni Aldrin sa akin. Saglit ako nag-isip sabay iling. Wala na siguro, nakangiti kong sagot. Wala akong may isip na gustong kainin kaya naman hindi ko talaga alam. Manong Kiko, daan na muna tayo ng market, narinig kong utos ni Aldrin sa driver. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Bakit? Anong gagawin natin sa market, Aldrin? Nagtataka kong tanong. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni doktora kanina? Kailangan mong kumain ng mga fruits, sweetheart. Maganda raw sa'yo yon at kay baby. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng mapangiwi. Sa totoo lang, hindi kasi talaga ako mahilig sa prutas eh. Lagot ako nito. Mukhang kailangan ko ng umpisahang gustuhin kumain ng fruits at vegetables. Katulad na sinabi ni Aldrin, dumaan kami ng market para bumili ng mga prutas na wala sa Hacienda Montalbano. Katulad ng inaasahan, sobrang dami ng binili niya. Sigurado ako na kahit 1/4 ng binili niya, hindi ko kayang ubusin. Gayunpaman, hinayaan ko na lang, masaya siya sa ganitong bagay at feel niya talagang malapit na siyang maging daddy. Kaya alam kong excited siya. Halos padilim na nang natapos kami sa market. Nagyaya na rin ako kay Aldrin na kumain na muna kami. Nakaramdam na rin kasi ako ng gutom at alam kong gutom na rin siya at ang kasama naming driver. Sa isang kilalang restaurant ako dinala ni Aldrin at napasarap ang kain namin kaya ang ending, eksaktong 8:00 na ng gabi natapos. Kagad namin tinahakang daan pauwi ng Hacienda Montalbano at super nagpapasalamat ako dahil may driver kaming kasama. Yun nga lang habang nasa kahabaan kami ng biyahe, hindi namin maiwasan na mag-alala nang mapansin namin na para bang may aksidenteng naganap sa harapan namin. Manong, ano yan? Magdahan-dahan ka lang dahil hindi natin sigurado kung sinong nasa harap natin. Kagad na babala ni Aldrin sa driver. Naramdaman ko pang mahigpit na paghawak niya sa kamay ko kaya naman hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Uso ba dito mga NPA, Aldrin? I mean mga masasamang loob. Kinakabahan kong tanong habang tutok na tutok din ang mga mata ko sa unahan. Madilim ang bahaging ito ng kalsada at tanging ilaw lang mula sa headlight ng sasakyan ang nagbibigay liwanag sa buong paligid.
Napansin ko na wala na ibang sasakyang dumaraan kaya ang kabang naramdaman ko kani-kanina lang ay kaagad na napalitan ng matinding takot. Senyorito, ano pong gagawin natin? Parang simpleng aksidente lang naman. Lalapit pa tayo, tingnan natin kung anong nangyari. Bigkas naman ni Manong driver. Nanginginig ng mga kamay na napakapit ako kay Aldrin. Walang hiya. Baka kasi kung ano na yan, first time to nangyari sa amin at sa alanganing daan pa talaga. Okay Manong, pero alerto ka lang ha. Siguraduhin mo rin na nakalak ang pintuan. Kapag napansin mo mga masasamang loob ang mga yan, huwag kang mataranta at paharurutin mong sasakyan. Bikas ni Aldrin, halata rin sa boses nitong pag-alala kasabay ng pagkabig payakap niya sa akin. Kagad naman ako napasubsob sa dibdib niya. Ayaw ko makita kung sino man yung mga nakaharang sa kalsada at baka mahimatay ako sa takot. Muli kong naramdaman ang pag-usad ng sasakyan namin. Parang dinig ko na rin ang pati pagtibok ng puso ko dahil sa kaba. Pana rin akong ahas na mahigpit na nakayakap kay Aldrin. Hey, relax, nandito ako. Hindi ko hayaan na may mangyaring masama sa atin. Don't worry, bulletproof tong sasakyan natin at walang masamang mangyayari sa atin. Narinig kong bigkas niya. Naramdaman ko pang paghalik niya sa tuktok ng ulo ko. Kaya naman kahit papano nabawasan ng konting kabang nararamdaman ko. Bulletproof daw kaya talagang safe kami. Sa bagay, mukhang mamahali naman kasi talagang kotseng ginagamit namin ngayon. Sir, parang si Sarah yan, yung anak ng taga-palengke nagsusupply ng isda sa asyenda. Narinig kong bigkas ni Manong driver. Sa gulat ko'y mabilis akong napakala sa pagkakayakap kay Aldrin at napatingin na rin sa labas ng bintana. Ganun na lang ang gulat ko nang mamukhan kong kung sinong nasa labas. Tumatama kasing liwanag ng headlight ng sasakyan sa kanila, kaya naman kahit papaano naaninag ko kung sinong nasa labas. Si Sarah at isang lalaki hindi ko inaasahan na muli kong makikita dito sa madilim na daan. Robbie? Mahina akong bigkas habang hindi ko mapigilan na mapakamot ng ulo ko. Yeah, mukhang si Robbie at Sarah. Anong ginagawa nila? Narinig kong sambit ni Aldrin. Tinanggal niya ng kamay niyang nakahapit sa akin at mabilis na bumaba ng kotse. Akmang susunod sana ako kaya lang nilingon ako ni Aldrin at seryosong tinitigan. Dito ka lang sweetheart. Buntis ka at bawal kang mahamugan. Bigkas niya. Hindi ko tuloy mapigilan na mapangiwi at iniisip kung totoo ba yung sinabi niya. Ngayon ko lang kasi narinig ang tungkol sa hamog-hamog na yan eh. Dahil masunurin akong asawa, binuksan ko na lang bintana ng sasakyan at sumilip sa labas. Dinig na dinig kong pagtatalo ni Sarah at ni Kuya na labis kong pinagtaka. Kasalanan mo dahil ang bilis ng takbo mo at hindi mo malang naisip na may sasakyan sa harapan mo. Halos sumigaw na si Sarah sa galit habang sinasabi ang katagang yun. Anong kasalanan ko? Abat miss, ikaw itong parang tangang bumabiyahe na walang kailaw-ilaw ang bulok mong sasakyan. Galit naman na sagot ni Robbie kay Sarah. Hindi ko mapigilan ang mapangiwi. Mukhang alam ko nang nangyari at walang gustong magpatalo sa dalawa. Kaya ang ending, nakaharang sila ngayon sa madilim na kalsada.